Ano? Uwian na. Uwian na. Okay na. Parang intro lang ulit to ah. Siya ng intro Hey guys, nung day uwian 1. Oh, yung pangako mo na mag-upload ka ngayong March. Nag-upload talaga ako. Dapat lang. Matagal ko nang gustong gawin. Booking ka na ba? Oo. Ano yung matagal mo nang gustong gawin? Matagal ko nang gustong ibalik ang dating ako. Oh, Alam mo ba yun? ay babalik yan. Lahat ng bagay na ibabalik. Yun lang naman. Sabay-sabay tayong aangat. Ano nangyari sa JS mo? Sino sinayaw mo? Bakit? Sa dalaw ng footage. Parang nag-all black ka lang yata para mag-bully mag-wear eh. Sila yung pumili ng Kasalanan mo, isasama ko to sa vlog yung ginawa mo. Hindi niya ikakat yan. Wala ako yung kakat dito. ikat Imumit ko lang lahat na sinabi mo, puro dolphin yung maril. Walang pangalan pero walang cut. Pero kasi wala namang ibig sabihin yun pag sinabi mo yung babae. Kung ba kasi kasayahan eh. Siyempre, nirespeto ko sa iyo. Alam sa kanya. Kapatid ko nga pala. Uy, hi. Kapatid ko. Nancy. Mercy Vlog. Sinimulan na eh. Okay, may utang kang vlog. Patay ka. Pangako na. Ugat. One like, guys, one like, one vlog. Patay ka. Akala ko ba one like one tabo? One like, one tabo, pero one like, one vlog. Kung ilan yung maging likes ng vlog na to, yun yung vlog na gagawin mo. Iba yung account ko eh. Sige, nilalike ko na. Sabihin na rider, ikaw ba yung mukhang tanga na nagtataas ng kamay? Busy. Ikaw ba yun yung mukhang tanga na ano? Ayun, ikaw yata yan eh. Ikaw ba yung gagawin? Ikaw ba yun yung may mo sa bulalakan? Ikaw ba yun? Coco Marcos? man. Ikaw ba yung nagpagupit sa Billionaires Gang Gang? Gogi, ito yung magiging client natin. Sige na. Mag-ingat ka ha. Okay, utang kang vlog. Alam mo yung ginagawa ng ano ng mga sir, bibidyoan ko lang ako sir ah. Magiging pasyente muna ako sa gitna. Good luck. Joke lang. Tartado. Ay. Sir, ingatan mo yan sir ah. Gagi baka ma-fall. Ay, sorry. Baka ma-fall. Joke lang yun, sir, ha? Baka ilaglag ka ni Kuya. Bye-bye, guys. Sir, ingat ah. Ingat kayo ah. Uy, thank you. Ingat men. Ingat. Sabi sa'yo, ikot eh. Ay, lalabas pala kayo. Okay, so good morning guys. It's March 2. Na-late lang ako ng upload. Yung para sa upload kahapon. Kasi, inabot ako madaling araw dahil medyo ginandahan ko yung edit ng vlog natin. Medyo inifortan ko dahil it's one of those episodes na, alam mo yun, part talaga dapat ng, it's part of life and it's part of the 365. Kaya tsaka tong part ng intro na pinanood nyo, yun, yung dapat yung bit na yun, nandun yun sa vlog kahapon. Pero sinama ko na dito kasi sayang naman. At nga pala, sa kasalukuyan, kamusta kayo Martians? Welcome back to the 365. Okay, so finally, honestly, na-miss ko tong angulo na to. After being gone for 3 days, na-miss ko to. At kung nakarating kayo sa parte ng video na to, alam niyo na, I'm sending you nothing but blessing and abundance. And kung tapusin mo man ang vlog na to, good things will happen to you within 24 hours. Gusto ko yun, diba? So, isa sa mga good news is may dumating. Ito, yan. Meron na tayo ulit i-unbox. Napansin ko kasi constantly parang kailangan ko mag-unbox. But, alam mo yun, we're gonna try every month. At least meron tayo isang bagay na ina-unbox. It's gonna be new content. Hindi ko alam kung isa dyan sa parehong box na yun yung magiging content natin for today's video. But, or pwede naman i-unbox natin pareho, di ba? Tapos gawin nating topic. Ang dami natin pwede pag-usapan. At saka,
especially yung experience ko sa shoot ko these past 3 days, super duper. Grabe yung gastos, yun lang masasabi ko. Kasi napabili ako ng SSD, ito sobrang laking tulong nitong investment na to, PGY Tech na SD card case siya. Tapos, yun nga, nakatulong. Pati yung pag-invest natin sa SD card, nakatulong din. Yung pag-invest natin sa Lightmons, nakatulong din. Invest natin sa mga lente, sa gimbal. Kaya, isa to sa mga na full force ko na shoot. Though, sobrang daming inconveniences dahil limitado kami sa time, sa lugar, at sa tao. Kaya, ayun, ito medyo nagre-recover ako, Martians. Kasi ang sakit-sakit ng ulo ko. Ang sakit ng mata ko. Sobrang pagod pa rin ako. Syempre, part yun, recovery. Pero sana today, magawa ko yung nasa isip ko na lakad. Hindi ko lang alam kasi hindi pa yun, wala pa tayong wala pa tayong kaban. Hindi ko pa na-receive yung kaban ko. And it's really nice to be home, honestly. And finally be with my Zenhaler. Lahat pala binabaon ko to sa shoot kasi alam mo yung pag ina-atake ka ng anxiety and whatnot. Ewan ko kung anxiety pa ba yung nararamdaman ko. But ayun. Finally makakabawi din ako as well sa exercise, sa pagkain kasi we have been eating fast food here and there. Bro, like kaya nung kung napansin niyo yung isang araw natin na shoot nung March 27 or 28, ang binreakfast ko salad kasi nagkikrave ako sa alam mo gusto ko ng gulay. Super duper happy naman ako sa results ng mga shoot ko. Ang medyo kakain ng oras sa 365 is yung oras ng editing nito. So talagang maghahasik tayo guys, Martians, ng pag-e-edit. Hahalimawin natin yung edit natin dito dahil kailangan at isa tong passion para sa akin na siya passion project na siya. Yun na yung kinalabasan niya. Tapos nagamit pa natin lahat. Ultimo yung VM40, yung Lawa, Osmo Pocket. Kung bibilangin ko these past few months, puro ko gastos dahil puro ko investment dahil in preparation to para sa taon na to. Which is naturally a part of becoming a videographer. Investing in gear as much as you can. Kapag kailangan to make things easier, next investment ko yung rig nito na meron na siyang dapat yung rig, yung meron na siyang battery, may V-mount battery na siya. Yung lens, grabe wala akong masabi sa combo na ginawa ko. Tsaka hindi ako sure kung kukunin ko A7 IV or A7C II. But anyways, Martians, kamusta kayo, no? Hindi ko kayo masyado na shout out. Hindi ko kayo masyado nabigyan ng pansin. Though, thank you dahil sa mga nanood ng vlog kahapon. Really, na-appreciate ko kayo. And honestly, kasi, medyo sensitive ako sa part ng vlog ko na yun. Dahil, wala ganun talaga. Vulnerability. To, sige. Big shout out kay Prince Karaig -B1Y. Naramdaman ko yung pagluha mo, sir. Pati ako mapaluha-luha na din. Hehe. Okay. Yun nga. Ganun talaga. It's probably a vlog na I will want to watch over and over. Yeah. Hey creators, let's dive. Anyways, proceed na tayo sa mga ganap natin today. And dahil March na, alam niyo naman, sana kayo din mag-umpisang maghahataw at magkaroon kayo ng maraming shoot. Yun ang wini-wish ko para sa inyo. So, siguro kaya muna tayo at magkape muna dahil nasakit talaga ng ulo ko. Let's go. Okay, so Martians, isa sa mga daily problems ko bilang isang daily vlogger ay yung gamit kong yung gamit na bitbit ko. Una sa lahat, eto, PGY Tech Mantis Pad 2.0 at bitbit ko tong bag na to. Ito yung daily driver bag ko. As in, literal na daily driver bag. Kasi ito yung laman. Front pocket, pocket knife, sticky notes, emergency ilaw, iPhone wire, pentel pen, batteries, cap ng mismong camera, Osmo Pocket 3,
Ito siya, di ba? Oh. Sobrang hindi organized. Yung PGY Tech na memory card case na also ginagamit natin pang file transfer. PGY Tech na naman. AirPods, SSD, external. At yun lang naman, yung laman. Yan. At syempre, laptop. MacBook Pro 14-inch. Nasira tong bag na to dahil dito sa mga bitbit ko. At syempre dahil wala pa ho yung lente na binibitbit ko rin araw-araw, which is ito yung bag. So tabi muna natin, guys. Inside this bag, naubod ng laki. Well, sakto lang siya for me, especially for my size, my height. DJI RS4. Yung mga laman nito soon sa ibang part na. Pero for a daily driver bag, syempre Sigma 28105 f2.8. Dito yan sa may safe part ilagay. At 35mm f1.2. Ito natin ilagay. At yung gamit kong bag is Low Pro Flipside BP400 All-Weather Mark III. Nadala ko na to sa iba-ibang bansa. Japan, Thailand, Japan. Ayun, no, kami gasgas na ho. Ayun, no, iniingatan ko kasi regalo sa akin to. So, kailangan ko siya ingatan. At may aeroplano. At dahil dyan, bumili ako ng bagong daily driver na camera bag. Well, actually, dalawa yung binili kong bags. Unahin natin to. This bag is from PGY Tech. Ito yung PGY Tech One Go Solo V2 10 liters obsidian color. Ay, kailangan natin siya i-unbox ng matiwasay. So, cut muna tayo, guys. Para may upload tayo pang reels. Xiujian. Chinese pa to. Fake. Wow. Ay, wow! Sticker na naman ng PGY Tech. Ay, wow! May ganun! Isa, dalawa. Grabe, Sigma. Dalawa, Sigma lens. Ito siya dito. Grabe, parang bagong sasakyan. ND filters. Camera pwede rito. Camera. PGY Tech storage card. Pwede yan dito. Galing. Emergency light. Diba? And last but not the least, laptop.
So kanina ko pinag-iisipan yung mangyayari dito guys. Apparently, malaking lenses ko. Kapag nilagay ko yung battery dito sa may part na to, medyo chunky na siya. Pero super luwag pa rin niya. Ayan, kasya pa din lahat. Kasya pa to hanggang EDSA. Pero maluwag pa ho, parang bagong high ace na ban yung... Oh, 'di ba? Ayun na. O ito ang Daily Driver Essential Vlogging bag. Kaso may straps kanina eh. Ganda. Dami kong pwedeng taguan ng pera. So, honestly, hindi ako magdadala ng dalawang lente. Unless na lang talagang magta-travel ako outside the country. Yun, talaga magdadala ako ng... Dadala ako ng lente, guys. Kapag out... Ito yung masasabi kong outside the country. Pero ano niya eh. Okay siya eh. I think okay to for daily vlogging. Pero baka tanggalin ko to. Hindi ko pa nilalagay yung Osmo Pocket. Usually, B-roll lens lang naman kailangan ko, 35. Or, ito, hindi ko naman to ginagamit pang vlogging kasi for professional work ko to ginagamit. So, most probably dun to sa isang bag. Kaya, syempre, PGY Tech. Puro na tayo PGY Tech, baka naman. Baka lang naman, ha? PGY Tech. Aba. Pero, super duper impressed ako sa quality nito. Kasi okay na okay siya. Ayun, may strap. Grabe, iba talaga pag parang bago talagang sasakyan yung feeling. Ang laki nga, ang laki niya. Diba? Angas. So, lumuwag ba? Yung max na. Wow. Straight off the back. Yun nga lang mabigat siya. Kasi syempre may dalawang lens. Tsaka may laptop. Kumbaga ito talaga, parang pwede siyang airport travel. Okay siya actually. Parang okay na okay. Sana sa susunod, no, yung mga gantong bagay na i-unbox ko, may nakalagay na, "Thank you Marco Mars for supporting PGY Tech." Malay lang natin. Hindi natin alam. Siguro ito na yung pangatlong PGY Tech product ko. Ito na yung pinakabago nating bag. Ay, hindi dapat pala, ano. Natahimik lang ako saglit guys kasi magpo-focus ako sa unboxing sa taas. Hindi, okay lang. Dito naman to sa vlog, iba naman yung sa unboxing. Okay. Pero kasi itong part na to, pwede to pang i. Big shout out sa PGY Tech for actually making these kinds of products dahil I'm looking forward for a Mantis Pod 3.0. Wow! Ayun lang, ano to? Naman siya. Wow! Ano to, 22 liters. Kasi yung low pro flip side ko, 18 liters lang. Pero ito, meron siyang mga clips dito. So, meron siyang pocket dito, which is good. So, pocket inside, which is also good. Pero what I'm excited, wait, saan pa ba? Dito sa may front pocket, may kasama siyang hangin na recyclable. Tapos, standard, yun na naman, PGY Tech 1 Mo Lite, 22 liters. Very secure, very, wala nga lang papunasan natin to. But I think, sana, kasya dito yung iniisip kong kasya. Kasi kung hindi, hindi, okay lang naman. May handle din pala dito. Ooh, straight to the point. Medyo mapagpapahinga ko na yung bag ko. Oh, hindi kasi bagay sa akin malaking bag. 5K lang.
Mas mura doon sa bag ko. 7K yung bili ko doon sa bag. Originally 10K yun eh. Siya sa OneMo. Diba? Yung price ng isang bag na worth 20,000, ito na yung dalawang yun. 5K, 5K. Wala, at least nakatipid ka pa. Transfer natin ngayon itong may good siya dito. Kasi siya pwede pa ganito dahil bulky. So, dito sa straight to the point access. Ang ganda. Ito rin, bulky din siya. So, dapat siguro drone dito eh. Ito pwede. Kaya pala. Pwede yan dyan. ND filters. Kumari oh. Kumari, nag-ND filter ka sa vlog mo. Kahit hindi naman. Improvements niya over this. Pero kasi nga ito, magiging workhorse natin tong bag na to. Itong bag na to talaga gagamitin natin shoot. Kaya yun. Diba? Tapos pwede na tayong what's in my camera bag. Diba? Pwede na ako mag-ganon yung totoong what's in my camera bag. Kasi before, hindi ka talaga na-organize eh. Yun, nalagyan natin yung laptop, which is okay. 14-inch. Nakalagay pa ba dito? Ano pa rin, tablet sleeve. Ito pa rin, laptop sleeve, malalim. Kaya ng 15, 16. Kaya pa ng drone. Okay, so, try natin siya na may drone. Pwede siya dito, actually. Pwede rin siya dito. Pwede rin siya dito. Or, pwede siya dito para secure. Kaya pa. Kung pwede natin ilagay. Sobra pa nga yung controller. Pwede dito yung controller. Okay, so Martians, in reality, sa linya ng trabaho ko, I guess ito muna siya for now. Kasi meron pa dito space para sa, nalilito ko dito eh. Space para sa charger ng laptop. Pwede na. Medyo organized naman siya tignan. Yan, may isa pa ditong sleeve na pwede ikabit. Pero kasi ayan, yan siya for now. O, di ba? Camera bag. Okay, so apparently Martians. Ito. Hindi ako nagbabasa ng tag. Kasi pareho dito sa binili kong bag, may mga tag na ganito. OneMo Light. Yan, nakalagay. OneMo Light, backpack, tsaka OneGo Solo V2. Dito sa bag na to, tanggalin muna natin yung laman. Obviously. May mga nakalagay na pala na layout na susundan mo na lang na ideal para sa kung anong meron ka. Yan, kasi hindi nagbabasa. Pero ang curious talaga ako, is naka-endorse dito sa OneMo Light backpack. Sa picture, ayan, nakalagay na kasya ang isang DJI RS3. So, gusto kong mangyari, yan, wala na siyang laman, di ba? Blanco na siya. Gusto kong magkasya dito yung RS3 na sinasabi nila. RS4 na to. So, ayun o, dito pa lang yung opening niya. Okay naman, mainit yung tela sa loob. Siyempre, lang suotin niyo yung bag. Pero ito, tingnan natin. Ito siya. Sa photo nakalagay ganito. Ayun, naka-ano nga siya, hindi nga siya naka-gimbal mode siya eh. Okay, so guys, after ng ilang oras ng mag-figure out kung paano yung gagawin ko nga dito sa setup na to. Ito na siya, okay na siya. Almost done na siya para sa akin. All goods na siya. Madami lang talagang plot twist, alam mo yun, pag na-overhype ka sa umpisa. Pero ito yung magiging pinaka daily na bag na gagamitin ko. Ganda naman siya eh, maganda siya. First impression, napaka-leather siya, nakakaibang ibang klaseng material na kailangan natin ingatan. And kanina, yung problem ko, hindi kasya yung dalawang malaking lente plus yung laptop. Pero nung binasa ko dito naman sa OneGo Solo V2, nakalagay na may layout na ng setup dito. So ginaya ko lang yun. Ang kinalabasan,
dapat yung dalawang lenteng malaki nandito dapat sa gilid. Tapos ito lang yung daily ko dalawang lens pwede. Optional kung gusto ko dalawa. Pwede, well, ang mangyayari naman madalas isa lang unless importante yung mangyayari. Pag tinanggal ko yung isa, pwede pa akong magpasok ng drone. Tapos yun nga, yung PGY Tech natin na memory card organizer, isang SSD, laptop, kasya pa actually yung charger ng laptop, tsaka yung mouse, kasya pa. Ang hindi ideal is, pag sinara siya, medyo uumbok kasi siya. Pag yung batteries, nilagay ko doon sa battery compartment, nakaganto na kasi ako, so easily balik. Tapos kapag lowbat na yung battery, naglagay lang ako ng tag na pula dito sa ilalim. Ayan, para alam ko pag lowbat na, yun. Maganda siguro kung si PGY Tech gagawa rin ng ganito pero may plot twist, yung parang ito yung case pero may charger dito, may USB-C na charger, tapos lahat mag-charge. Yun nga lang, medyo magiging bulky yun. But I think that would be ideal. Papansinin nyo, puro ako PGY Tech. Pero okay naman kasi din yung products nila. Katulad nito, Mantis Pad, di naman ako binigo. Yung bag na yun, ready na akong gamitin yun sa mga susunod na shoot. Ito, ready na akong gamitin to araw-araw. Sa mga araw na pagpunta ko ng Starbucks. Kaso nawala yung driver ko palagi sa Starbucks. Bumalik sa original niyang work. Kaya solo-solo muna tayo. Pero okay to. Ayun nga lang, ayoko suotin kasi medyo pawis-pawis na ako. Siyempre, ayaw mo naman mabangasan ng pawis yung bago mong bag, di ba? So, kailangan mo nga ba talaga mag-invest? Big question about this video. Kailangan mo nga ba talaga mag-invest sa camera bag? Oo. Lalo na kung yung gamit mo is above 100k-ish na yung nagagastos mo, or sabihin na natin merong kang lens na worth 50k pataas, camera body na worth 194k pataas na I think outside value niya, grabe ingay sa labas. Yung outside value ng camera ko nasa 130-ish something na lang, pero sa mall nasa mahal pa rin siya actually. Pero super duper kailangan nyo rin mag-invest sa camera bag, Martians, kasi mahal ang gamit. Maraming instances na pag tumama yung mga gantong bag kasi medyo special to, may mga protective layer siya, medyo comforting siyang bitbitin, maganda yung quality. Ano siya, kailangan talaga siya kasi nga kailangan ng protection ng gamit nyo. Huwag kayong bibili ng mga chipipay na camera bag. Well, kasi yun nga, pag nasira yung gamit, walang pamalit, diba? Hindi naman lahat may luxury para magpalit pag nasira agad. Ako, ininvestan ko to. Actually, original kong plano is bibili ako ng Peter McKinnon na 25 liters. Pero kasi nung nakita ko siya, parang hindi ko siya matansya for its price. Pero siguro kasi parang kung yung camera ko is worth, let's say almost, kung naka A1 ka, Sony A1, yun talaga maganda i-partner. Ito S3, I think okay na ako dun sa PGY Tech na bago na one mo light na 22 liters. Kahit yung all-weather ko nga okay pa din, okay na okay. Tsaka hindi ko naman ito nilalagay sa bag kasi nga daily vlog tayo at nag-vlog tayo madalas. Kaya ayun. But this for as a daily driver na you're basically carrying expensive stuff almost every single day, or pag halimbawa ako, madalas ako tumambay sa mga cafe. Biyan kanina pa ako madalas ako tumambay sa coffee shop, Starbucks. Gusto ko minsan laptop. Alam mo yun, dati pangarap ko lang mag-laptop sa Starbucks pero hindi ko na ginagawa masyado. Anyways, ito siya. It's very important na mag-invest kayo sa mga camera bags kahit pang daily driver nyo lang yan. Kasi yun nga, ang mahal-mahal lang gamit nyo. Tapos ang bag mo lang, chipipay lang na kung ano lang na, alam mo, regular na bag. Hindi talaga pwede, hindi talaga. Especially yung mga lente, sobrang rugged ng ginagawa natin trabaho minsan. Kaya kailangan, bukod pa kasi sa, alam mo yun, safe siya sa loob. Meron din siyang safety features sa labas na hindi ka basta-basta mananakawan. Kaya kung nag-street photography ka, I think goods to para sa mga nag-street photography. Medyo sleek nga lang siya tignan, tsaka formal. Kaya talagang okay na okay siya. Compared dito sa rugged ko na bag. Actually, yung Peking Peak Design. Peke na Peak Design na bag to. Pero tumagal naman siya ng ilang taon. Hindi ko na nga alam kung anong taon ko binili to eh. Tsaka, medyo safe naman siya. May foam protection siya. Pero yung na-notice ko sa kanya versus dito, ang dami niyang pockets. Madami siyang quality of conveniency upgrades. Kasi nga, pag binuksan mo, ayan, may mga pockets ka for everything. May pockets ka for filters, I think pwede pa nga to damit eh. Pwede pa to ng damit.
Pwede pa to ng laptop. Pwede to Aso. Kung gusto nyo Aso, pwede rin naman. Pero yun nga, sobrang, I think it's worth it the investment. Especially yung price for, I think nabili ko to ng 5,900 pesos ata or 5,000 pesos. Ito yan, nasa screenshot yan. Sa Lazada ko yung binili. At bago pa mag 3-3 guys, kung ako sa inyo, order na kayo nito. Wala man akong komisyon, pero I highly recommend this PGY Tech bag. At alam mo yun, ito yung madalas yung makikita kong bit-bit. Pwede nyo akong i-raid ng what's in my camera bag, pero wag nyo akong hold upin, parang awa nyo na. Tsaka, yun, yung pinaka nasira kasi dun sa una kong bag. Ito, yung nasira kasi dito, yung zipper. Kaya naging ganto yung zippers niya, yung parang nakaluwa na. Hindi na siya parang silyadong all-weather. Ito, alam ko, waterproof to pag nabasa. Alam mo yun, ayun, no? Sobrang sealed niya, no, pare. Sealed yan, pare, kung titignan mo dito. Oh. Diba? Goods na goods. I think okay na okay siya. Kaya, yun. Yung isa na setup ko na rin. Ito, may laman na to na gimbal. May laman na rin na drone. Alam mo yun, lente na lang ilalagay ko. At saka super, ano niya, parang ang corporate niya tignan. Tsaka pang travel talaga. Parang alam mo yun, ito ngayon ko pa nga lang first impression na susuotin ah. Meron siyang ganito. Para siya nakalagay. Third pocket. Ano to? Pogi naman tignan pag binuhat. Yun nga lang. Okay siya. Comfy siya. At saka medyo makokorek yung posture nyo. Diba? Sa mga maliliit dyan, bagay sa inyo to. Pero sa mga malalaking tao, para sa akin, ang re-recommend ko sa inyo yung mga 35 liters. Para bukod sa mas maraming pwede nyong bitbitin, bagay sa laki nyo. Pero ako kasi maliit ako. Pero ang ano niya, iba rin no, posture wise. Yun nga lang, ang pinagkaiba niya sa Low Pro, wala siya ng belt. Yung specialty na belt ni Low Pro dito, na pag medyo sumasakit na yung likod mo kakabuhat, talagang kailangan mo na i-clip. But since nga light version to, I think, okay siya. Papasok na sa school, pwedeng lagyan ng sisto, pwedeng lagyan ng ignog, oh. Mga books ng anak niya pwede. Kung gusto niyo pagsuotin yung bag, yung anak niya na camera bag na professional, pwede. Nga lang, nung pagbukas ko sa bag, may ano siya, may dumi. Papalinis ko to kay Kuting Queen para, ayun o, may dumi na natuyo. Pero so far, iingatan natin to dapat, katulad ni Low Pro. Si Low Pro matagal na sa akin yan, kaya ang gusto ko rin dito, may handle siya sa gitna. May handle din siya sa side. Which is okay na sana matibay. Sana matibay. Pero hindi ko mare-recommend na gawin nyo to ah. Lalo na kung mabigat na yung bag. Ano to, support. Pag halimbawa ilalagay mo sa aeroplano, kasya to. For sure kasya to sa aeroplano. Kahit sa may paahan sa aeroplano, kasya pa rin. Yun. Okay na okay siya. Tsaka sturdy niya. Oh. Ganda. Pwede pa siya mag-tripod dito sa ilalim kung gusto nyo. Pero ako hindi ko ginagawa kasi yun eh. Pero ito, yan. Tibay. Sana, tumagal to. Sana maging matibay. So, yun, that's camera bags for you. Okay, so Martians, I'm so sorry if parang hindi ko magets yung flow ng video na to. Pero, yun nga, I talked about getting it if kailangan nyo ba talaga ng camera bag, which is oo. Ewan ko, parang today medyo ano lang ako. Medyo drained ako today. But still, I'm sending you guys positive affirmations na sana kayo din okay kayo. Sana yung mga may pinagdadaanan dyan or malungkot man kayo, and if ever napanood mo tong video na to, huwag kang mag-alala kasi matatapos din yan. At pagkatapos mo tong video na to, magiging okay ang lahat. At kung tinapos yung video na to, walang, alam mo yun. Pero yun, honestly, I still feel kinda down. Hindi ko alam kung dahil ba sa pagod to nang galing sa shoot or nag-workout ako ng slight para magkaroon ng happy hormones. Pero I don't know. I just don't. Ewan ko. Today I woke up medyo late na rin kasi nga late na tayo nakapag-edit. Late na rin tayong nakapag-upload. But I did my best naman. Sana, ayun,
today, well, alam nyo, it's not a bad day. I mean, alam nyo ano eh, for me, it may be a bad day, but it's not a bad life. It may be just for today, or just for yesterday, or for tomorrow, but hindi naman to permanent, tong feeling na to. Mababrush off ko to sooner or later. Kasi medyo parang may tension sa sabi, parang masakit yung ulo ko na ewan. Dahil talaga sa pagod. Puyat. Kaya hopefully ma-upload na natin ito maaga. Pero dito ko muna ito tatapusin. Sa pagkatapos, that is it for this vlog. Make sure to like and subscribe para may good vibes. I'm sending you nothing but blessing and abundance. Yun lang. Tomorrow, we're gonna start off fresh, clean, and we're gonna do this right. Peace out.